krisis sa Marawi City at isa-isa na raw na nababawi ng mga tropa ng gobyerno ang mga pinagkutaan ng mga terorista. Pero sa mga isinasagawang airstrike, may mga bahay ng sibilyan na nadadamay. Sa ngayon, may 2,000 mga residente pa di umanong natrap sa lungsod dahil sa gulo. Live mula sa Iligan City, may report si June Veneracion. June? Jessica, sa gitna ng kaguluhan sa Marawi City ay umusbong ang pagtutulungan ng mga sibilyan. Hindi na importante kung ano ang relihiyon na kanilang kinabibilangan. Jessica, sa Marawi City, marami ang mga kwento tungkol sa mga Muslim na tumutulong sa mga Kristiyano para makaligtas sa mga teroristang Maute. Napasok na ng Marines ang barangay Malutlot na pinagkutaan daw ng mga terorista. Ang mga gusali, tatad ng bala. May mga pader pang sinulatan ng katagang ISIS. Pero may mga residente pa rin ayaw lumikas. Hindi kami umalis kasi nga po, unang-una yung mosque namin. Yan po yung pamamaraan para makuha namin yung tulong ng Allah sa nangyayari ngayon. So, alis mo ba kayo? Kung yung mga military, kung sinabi nila na alis na kami, alis na namin. Kung hindi sila musugod na dyan lang kami, na dyan lang ako. Okay. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur, may 2,000 residente pang natrap at hindi makalabas ng kani-kanilang bahay dahil sa bakbakan. Mayat mayang binabalikan ng mga air asset ng militar ang pinagtataguan ng mga teroristang Maute. Pangamba ng LGU, baka madamay ang mga sibilyan, lalo't may mga pagkakataong tinatamaan ng airstrike ang mga bahay. Tulad na lang ng bahay na ito. Pag may marinig kami na aeroplano, sana na naman tatama. Ito ang pinakamahirap dito sa sitwasyon namin. Isang negosyanteng Muslim ang may-ari ng bahay. Nailikas na niya ang kanyang pamilya. Pero nagpaiwan siya para samahan ang 18 niyang empleyadong Kristiyano. Nasa ibabang palapag sila ng bahay nang tamaan ito ng airstrike. Kaya maswerte silang nakaligtas. Gustuhin man daw nilang lumikas ay hindi nila magawa dahil pihadong papatayin daw ng Maute ang mga Kristiyano pag nadaan sila sa checkpoint ng mga terorista. Marami nang nababalita na pinapatay nila yung mga Kristiyano. Mahirap na. Kahit Kristiyano itong mga kasama ko, sila yung kakatulong ko kumana sa kabuhayan namin. Kung anong narating ko, kasama ko sila. Hindi ko sila pwede pabayaan. Ang apela ngayon ng mga lokal na opisyal, itigil muna ng militar ang airstrike. We appeal to them from the first day, to minimize or if not, just do a different approach in launching your offensive, because airstrike would definitely put these trapped residents in further danger. Giit naman ng militar, surgical airstrike ang kanilang ginagawa, kaya dapat daw walang collateral damage o madadamay na sibilyan. Napaka-precise po tayo, that's why priority natin yung mga tao, no? Kaya before tayo nagkakandak ng surgical airstrike, talagang nagkakandak pa tayo ng mga announcement sa area para lang yung mga tao hindi madamay. Sa gitna ng operasyon, naaresto ang isang hinihinalang miyembro ng Maute. Nagtangka o manong humalo sa mga residenteng papunta sa evacuation center sa Marawi. Ang target ngayon ng militar, mahuli ang Abu Sayyaf leader na si Isniron Hapilon, nakasama ng Maute na lumusob nung Martes. Nasa loob pa raw siya ng Marawi ayon sa AFP. Sa ngayon, may impormasyon at naniniwala kami na nariyan pa siya at maaring ito ang dahilan kaya ang pagdepensa sa mga ilang lugar ay nagiging matindi. Paniwala pa ng militar, tumutulong sa Maute ang Abu Sayyaf, maging ang BIFF at iba pang grupo. Iniimbestigahan din ang koneksyon ng isang Syrian at isang Kuwaiti national sa mga nanggugulo sa Marawi. Hindi masabi ng militar kung ilang mga rebelde pa ang kalaban nila. Pero pagtitiyak ng AFP, kontrolado nila ang sitwasyon sa Marawi. It is not true that half of the city is controlled by the rebels. Totally untrue. The armed forces and the police and all our forces are in complete control of the city except for certain areas of the city where they continue to hold. These are the subject of clearing operations that are continuously being conducted. Mag-iisang linggo na ang bakbakan ng mga terorista at puwersa ng gobyerno sa Marawi. Wala pang estimate ang pamahalaan sa halaga ng mga nasirang infrastruktura, maging sa mga naluging negosyo.
Pero ang DSWD nakapagbigay na raw ng mahigit 1 milyong piso para sa mga apektadong pamilya. Umaasa ang Department of National Defense na bago matapos ang linggong ito, matapos na ang kaguluhan sa lungsod. Malapit lang nilang makuha lahat yung Marawi. Lahat ng mga buildings doon na na-occupy ng Maute nakuha na rin. The Armed Forces says that maybe in the next 3 days, okay na ito. Jessica, nakakalungkot dito siguradong ibang-ibang komunidad na ang babalikan ng mga nagsilikas na residente. Komunidad na winasak ng kaguluhan na terorismo ang pinag-ugatan. Jessica. Vene, sa nakikita ninyo ay effective ba ang mga airstrike? I understand ginagawa yan ng militar in coordination with their ground troops, no? Pag nire-report ng ground troops na nandito sa building o bahay na ito yung mga suspected na Maute, tapos ang gagawin nung helicopters, kukunin yung coordinates, tapos yun ang babagsak kanila ng bomba. Di ba ganun yung usual na procedure dyan? Pero ang airstrike masyadong malayo Paano, at saka paano yung mga tatamaan na hindi naman yun yung target, di ba? Yung mga collateral damage na tinatawag, yung ibang mga sibilyan na nandoon sa area. Hindi lang malayo, Jessica, although may mga nakikita talaga tayong mga ibang attack helicopter ng Armed Forces na talagang nagda-dive talaga, no? Hanggang sa pinakamalapit na pwede nilang kayang bagsakan ng rocket yung target nila na area. Pero hindi naman ito na parang magbabagsak lang sila na walang resistance, Jessica. Kanina, kapansin-pansin, hindi lang kanina, kundi sa mga previous days pa ng airstrike, Jessica, ay sinasalubong na mga 50 caliber na machine gun at iba pang sniper rifle. Ang paniniwala nga natin, meron na nga mga 50 caliber na sniper rifle yung tropa nung Maute, no, yung mga teroristang Maute. So, hindi ito napakadali rin para sa mga nagsasagawa ng airstrike. Napakapanganib din yung kanilang ginagawa dahil paminsan-minsan ay talagang pinuputukan sila. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi mo rin masabi kung ano yung pwedeng mangyari, Jessica. Ano, tama ka, ganoon naman ang sistema. Kapag nag-airstrike, kailangan guided yan ng mga tropa sa baba. Sila yung magbibigay ng exact location kung saan yung pupuntiryahin, Jessica. Pero gaya nga nung napakita natin kanina, may mga pagkakataon na talagang yung mga residential building na may mga naka-occupy pa ng mga sibilyan ang tinatamaan ng airstrike. Buti na nga lang daw, kwento nung may-ari ng bahay na yon, yung isang negosyanteng Muslim, ay nasabihan niya yung mga kanyang Kristiyanong mga empleyado na bumaba, nasa 3rd floor, nakapwesto daw yung kanyang mga empleyadong Kristiyano. Pinababa niya nung nagkakaroon na ng airstrike at yun ang nakaligtas nung pagpapababa niya dahil mismo kung saan nanunuluyan at natutulog yung kanilang mga Kristiyano empleyado sa 3rd floor, doon daw tumama yung rocket ng helicopter, Jessica. Ang problema naman sa kabilang side nito, no, hindi man pwedeng puro ground yung operation ng militar kasi house to house na nga yung ginagawa nila, tsaka nakapwesto ng maigi itong mga Maute. So can you describe to us, June, sa base sa inyong mga nakita, no, sa ilang araw na ganito yung nangyayari dyan, gaano ba kahirap, gaano ba yung paghihirap naman ng mga sundalo sa pagpasok dito sa mga bahay kung saan nagkukuta raw itong mga Maute? Base sa mga napakikipag-usap natin sa mga official at saka mga unofficial sources, Jessica, mula sa military, talagang napakahirap. Ito nga yung reason kung bakit talagang bumubuo sila ng tropa dito sa Marawi City para matapos itong problema na ito. Dahil ang kanilang pag-advance, Jessica, kalye, kailangan muna nilang i-clear ang isang block. Kailangan nilang i-occupy mga building, mga bahay bago sila mag-proceed na mga ilang metro, ilang kalye. Kung building yan, talagang ang gagawin nila, bawat palapag kailangan nilang siguraduhin na clear yan. Kasi yan yung mga area na paboritong puntahan at posisyonan ng mga sniper ng Maute. At ang nakukuha nating impormasyon, Jessica, karamihan dun sa mga na-inflict na casualties ng Maute Group ay mula sa kanilang mga sniper na pumuntirya sa mga tropa ng pamahalaan. So talagang napakahirap ito. Kailangan din nilang pangalagaan yung seguridad at buhay ng kanilang mga tropa bago sila umabante. Kaya dyan pumapasok yung talagang airstrike na kailangan i-pound muna nila ng mga rockets yung area na yun bago mag-advance yung mga tropa ng pamahalaan para na rin makasiguro. Yun nga lang, alam naman natin na sa bawat mga operasyon ay lahat pwedeng may mangyari. Jessica. Ito yata yung tinatawag nila na softening, no?
parang pinapound muna nila ng bomba yung mga target, tapos saka papasok yung ground troops. Ito ba yung dahilan, June, kung bakit 7 araw na parang ang sitwasyon na nagagrasp ng publiko sa nangyayari dyan sa Marawi, parang mabagal, parang hindi umuusad gaano. May ganong sense kasi ang marami yun ba ang dahilan? Kasi nakapwesto nga ng maigi itong mga Maute, tapos hindi man madali ang gagawin ng militar para lusubin sila o palabasin sa kanilang mga pinagkukutaan. Doon sa mga nakaka-obserba, Jessica, na talagang mabagal, talagang masasabi talaga natin na hindi naman ganun kabilis. Pero syempre, isipin din natin na marami ring buhay ang nakataya rito. Although maraming buhay rin ang gustong sagipin ng mga sundalo. Pero syempre, hindi naman pwedeng dahil sundalo ka, iaalay mo na lang basta-basta yung iyong buhay. Kailangan din naman, magkaroon din naman ng patas na labanan sa mga ganitong pagkakataon. Kaya mabagal talaga yung kanilang pag-usad dahil napakahirap din naman nung kanilang pinupurso ng mga kalaban. Kabisado yung area, may mga guide yan ng mga taga rito. At saka syempre, 'di ba, pag nasa high ground ka, yan naman talaga ang konsepto ng labanan kapag nasa high ground ka at fortified yung pwesto mo, nasa iyo ang lamang. Sabi nga ng isang opisyal na nakausap natin, Jessica, sa isang nag-a-advance na ground troops, kahit 2 sniper lang ay pwedeng i-impede yung pag-advance ng tropa na yan. Ganun sabihin na natin isang kumpanya yan na binubuo ng 100 sundalo, may kasamang tangke, pero i-deployan mo lang ng 2 sniper yan, talaga hindi ganun magiging kadali yung pag-advance ng mga tropa na yan. So kailangan din siguro intindihin ng ating mga kababayan yung hirap at kung paano dapat kalkulado ang galaw ng mga sundalo natin para hindi na rin madagdagan yung talagang lumolobong bilang ng mga sundalong napapatay dito sa operasyon na ito. Jessica. June, bakit 2,000 pa rin na mga sibilyan ang trapped dyan sa Marawi? Hindi ba sila talaga makalikas? Kasi ilang pagsisikap na nakunin yung mga sibilyan na na-trap. Di ba? Nagpadala na ng mga bus. Tapos nakikita rin natin, may mga lull naman in the fighting at may mga nakakalabas, may mga nagdadala ng puting bandila. Meron pang mga bata nga na nakunan ng ating kasamahan sa DZBB na si Benji Liwanag na may placard pa sila. Ang tanong ko lang, bakit hindi na lang lumikas yung mga batang yon o kunin ng mga otoridad para mailigtas madala sa isang mas ligtas na lugar? Ang balita natin doon sa mga bata, Jessica, na may hawak na placard, yung mga nakuhanan ng litrato ng ating kasamang si Benji Liwanag ng Super Radio DZBB ay nailikas na yun, Jessica. Kanina, alam mo, nasaksihan natin kung gaano rin ka-difficult yung process ng pag-rescue dun sa mga natatrap na more than 2,000 na mga residente ng Marawi, Jessica. Kanina sumabay tayo dun sa convoy ng LGU ng Lanao del Sur. Papunta ito dun sa isang area kung saan may mga kukunin na mga gustong magpa-rescue, yung mga nanghihingi talaga ng rescue na natatrap sa gitna ng labanan. Alam mo kanina, pagdating nila sa checkpoint, dahil hindi pa talaga cleared ng military and the police yung kanilang movement, pinabalik yung convoy na yon na talagang magsusundo dapat dun sa mga natatrap na sibilyan sa loob ng mga komunidad kung saan napakainit pa rin yung labanan. Napakainit ang labanan, Jessica, hindi pwedeng basta-basta pumasok. Gustuhin man daw ng local government unit na pasukin yung lugar na yon, pero napakadelikado at baka nung seguridad naman nila ang makompromise at dumagdag pa dun sa malaki na nga problema na kinakaharap ngayon ng Marawi City, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi City, June Veneracion.